Hey, what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So for today's video, as the title says, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring at saka mag-program ng settings ng ganitong klaseng thermostat para sa egg incubator na tinatawag nating Lilitech ZL7H01A. So nga po pala, itong gagawin natin is 3-in-1 thermostat po. So meron tong makikita nyo dito, meron tayong heater, yung bulb, pwedeng 25, 50 watts depende sa capacity ng yung egg incubator, at meron din tayong fan. So dito sa video nakikita nyo isa lang po, pero pwede nyo gawing dalawa yan, parallel nyo lang. So meron din tayong humidifier at meron tayong egg turner. Okay po? So ito yung tinatawag na 3-in-1 thermostat dahil meron siyang control sa una, sa heater, egg turner at saka humidifier. Okay po? So ano pang hinihintay natin? Mag-start na tayo kung paano i-wiring ito. So Modi Incubators, YouTube natin, Modi Homeboy TV. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at pa-like na lang po kapag nagustuhan nyo po ang video na to. So first, yun nga po, meron tayong thermostat. Mag-start tayo dito sa ating terminal block, no? Gumagamit ako ng terminal block sa aking pag-wiring para mas madaling i-wiring at saka mas organize. Kung wala po yung terminal block, pwede nyo ano na lang, pagsama-samahin nyo lang yung wiring, mga wire na dapat pagsamahin sa line 1 and line 2, or yung tinatawag na wiring splicing, wire splicing. Okay, start na tayo. So yun, nakikita nyo. So meron tayong 220 volts AC, no? Ito yung pinaka-plug natin. Yung kulay red or tinatawag nating live wire, or tawag na lang natin line 1. Connect natin sa fuse. Tapos sa dulo ng fuse, connect naman natin yung sa main switch. At sa main switch naman, connect natin sa ating terminal block, line 1, or yung kulay red, no? Tapos yung neutral or yung kulay black naman, i-connect naman natin sa ating terminal block na kulay black din. So dito, mapapansin nyo, gumamit lang tayo ng PowerPoint, no? Wala po tayong actual wiring dito kasi wala na ako sa bahay ngayon para lang magawa natin yung video na to. Ganito lang pong gagawin natin. Pero kung gusto nyo makita kung paano yung tamang paggamit or pag-wiring ng mga ganitong equipment, is kasim lang naman dito nung ating video na 6231A. Okay? Para lang makita nyo kung paano yung actual wiring. Pero ito yung gagamitin natin na para sa video na to, para sa 7H01A PowerPoint yung ginamit natin, para lang may guide kayo na wiring diagram. Okay po? So to continue, yun, i-power up natin yung ating thermostat sa line 7 tsaka terminal 8. Okay? Kita nyo yun, no? Ito, meron ng power yung ating thermostat sa terminal 7 and 8, number 7 and 8. Okay? And then next is yung fan. Inuna ko na to kasi always on naman yung fan natin, dinirect lang natin sa ating terminal block. Okay, sa line 1 and line 2. And then yung ating heater, yung kulay black ng ating heater na nakaparallel, connect nyo lang direct sa ating terminal block. Tapos yung live wire nya, which is yung kulay red, connect lang natin sa number 6 ng ating thermostat. Kasi yun yung relay ng ating temperature output. Okay? So malinaw yan, naka-connect na ang ating fan at saka ang ating heater. Next natin i-connect is yung terminal 4, number 4 slot ng ating thermostat sa ating terminal block or yung live. Kumbaga ito yung pinaka supply ng mga terminal na to, yung 1, 2, 3, 5, 6. Okay? Yun yung line na live wire tinatawag. Kasi itong
itong mga terminal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 na to, ano lang to switching lang to, wala siyang supply power. So nanggagaling siya sa terminal 4. Okay? And then so nandito na tayo sa pag-wire ng ating egg turner. Una nating gagawin is yung terminal 2 i-connect natin sa ating toggle switch. So ito ang gamit natin toggle switch is 6 terminal at saka yung isa 3 terminal. Okay? Tapos yung number 1 dito naman sa kabilang dulo ng ating toggle switch. Yan bali yung dalawang sa pinakataas. Okay? Tapos yung nasa gitna naman itong kulay green, i-connect natin sa normally close ng ating limit switch. Ganon din yung isa pang nasa gitna ng toggle switch na yun, connect do sa isang normally close ng isa pang limit switch. And then yung common naman nasa ng limit switch, connect do sa kulay red or isang terminal, isang wire ng motor at isang wire ulit do sa na merong capacitor. Ayan po. Ganyan po kasi yung kulay ng ng 50 kTYC tsaka 60 kTYC, no? Red, green, tsaka meron yang yellow which is connected naman sa neutral or yung common wire ng 50 kTYC. And then, yon. Next is yung sa toggle switch na 3 terminal, i-connect dun sa 6 terminal toggle switch. At saka yung isa pa. And then yung gitna, lalagyan natin ng supply. So, siguro I can safely say na sa akin nyo lang makikita sa yung ganitong wiring diagram, no? Itong ganitong modification o yung ganitong configuration ng toggle switch. Kung meron man kayong mapanood na ganitong YouTube din, pa-comment na lang po para alam ko po kung tama yung sinasabi ko, na ako lang po yung may ganitong configuration ng toggle switch. Okay? So yun po, no? So itong ganitong configuration ng toggle switch para sa 50 kTYC, pwede nyo magamit to sa lahat. Pwede rin to sa 7850 at saka sa 7819, kung di ako nagkakamali. Tama yun, yung kulay yellow na thermostat. Okay, so ang purpose nito is meron tayong automatic turn, which is yung egg turner natin automatic na siyang magte-turn base sa ipoprogram natin, which is gagawin natin na every 2 hours or every 1 hour. Okay, tapos naman pag nalagay mo sa manual turn, pwede mo nang ma-manual turn using yung 3 terminal switch yung ating egg turner para ma-level mo yung tray. Okay, and then next natin yung wiring is yung ating humidifier. So itong kulay blue na wire na to, kukonect nyo lang sa number 5, and then yung kulay black naman is live dito sa kulay black na terminal black or yung neutral line. So itong humidifier kasi pag bumili kayo niyan, meron siyang adapter, no? 220 volts going to 24 volts kasi yung pinaka humidifier unit 24 volts lang yon. Okay po. Ngayon, baka magtaka kayo kung paano naman i-assemble to. Meron tayong video kung paano i-assemble itong humidifier na to kasama na yung automatic water refill tank nya. Okay, so panoorin nyo lang sa video na to, ilalagay ko na rin dito yung link po. Okay, so yun, no, I think tapos na natin ma-wiring itong ating thermostat. Ngayon meron tayong bonus. Madalas tinatanong to kung paano i-connect itong indicator lamp. Madali lang po yun. Itong supply is, make sure na yung indicator lamp natin is 220 volts din. Yung supply na indicator lamp, yung kulay black, yung isang linya, ilagay nyo sa kulay black na terminal black or yung sa neutral, and then yung isang terminal naman i-connect nyo dun sa live wire or sa live na linya natin after ng fuse, no, para safe pa rin tayo. And then yung heater,
yung isang terminal dun ulit sa neutral, kulay black ulit. Tapos yung isang terminal ulit doon naman, itap nyo lang po doon sa heater nyo. Ayan po. So yun po, no, malinaw po, no. Napakadali lang po niyan, para ka lang pong nagbuo ng puzzle. So after natin ma-wiring, next naman natin gagawin is yung pag-program ng ating thermostat. Okay? So bago natin ituloy yun, baka naman po pwedeng pa-subscribe naman po sa channel natin kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Kung nakasubscribe po kayo, maraming salamat po. Pa-like na lang po ang ating video. Thank you po. So next po is programming na po. So yun guys, no. After natin mag-wiring, so dito naman tayo sa programming ng ating 7801A. So papakita ko lang sa inyo kung paano natin siya, yan, actual wiring niya, no. Line, live, tsaka neutral. Ito, bali ito yung pinaka-plug natin. Tapos pag kinonect nyo yung sensor, may color siya na bicolor. O for orange, black, red, and yellow. So pag pinogram natin, kailangan meron siyang sensor kasi pag wala, mag-error siya. So yun guys, no, na power on na natin siya. So kung mapapansin nyo, sa reading natin, hindi siya simultaneous display. Alternate nagdi-display yung kanyang, ayan, humidity, tsaka yung temperature. Ayan, alternate siya, no? Papo-program din natin kung ilang segundo yung gusto natin naka-display yung humidity at tsaka yung temperature. Okay? So, pag-usapan natin yung program niya. Una, press and hold S. Ito yung settings ng temperature. I-program natin yan 37.8. Okay. Tapos press and hold P. Gawin natin 60. Ito yung program ko kapag day 1 to 18. Okay? Kapag day 19 to 21 naman, ginagawa ko yung 70. Okay? 70 up to 80, pwede pa yon. No? Basta, ang kailangan lang naman kasi doon, mapataas mo yung humidity. Okay? And then, press and hold S to save. Okay? So yun guys, na-program na natin yung humidity at saka temperature. So pupunta na tayo sa kanyang settings, no? Or yung mga parameters na pinoprogram natin. Okay? Press and hold P. Ayun, may makikita kang U10. So yung U10 na yan, kung ano yung temperature control mode, no? Lalagay natin dyan is heating or H. C for cooling. So gagamitin natin sa incubator, kaya heating tayo. Okay? So sa U11 naman, nilalagay natin dyan is 0.6. Ito yung tinatawag na temperature hysteresis. Okay? Para 37.8, mamatay yung ating heater. Tapos 37.2 naman, sisindi siya ulit. Okay? So sa U12 naman, time delay protection for temperature load. So, ang nilalagay ko dito, 0 na lang. Okay? Tapos, U13 naman, temperature calibration. Kung ano yung calibration na ilalagay natin kapag kinalibrate natin yung incubator using thermostat. Okay? So, sa aking experience, most of the time, yung calibration ko sa mga Lilitech is yan, ganyan. Nag-range siya ng negative 0.8 to negative 1. So, negative 0.9. Yan, okay na yon. Pero kung meron kayong temperature thermometer, mas maganda. Okay? So, dito naman sa U20, ang nilalagay natin diyan is humidity control mode, so humidifier. Okay? H nakalagay. Tapos sa U21 naman, humidity hysteresis, ang nilalagay ko dito is 10%. So kanina, pinrogram natin ng 60, di ba? 60%, no? So mangyayari doon, at 60%,
mamamatay yung humidifier natin. Tapos 60 minus 10 equals 50. So 50 parang sisindi yung ating humidifier, 50%. Yun ang explanation nun. Yan, 10. Tapos U22 time delay protection, 0 lang ginagawa ko dito. U23 humidity calibration, 0 lang ilalagay ko dyan. U30 viewing warning mode, nilalagay ko dyan is V. Tapos U31, 0 lang yung warning natin. Tapos U40, nilalagay natin dito is timer period. Kung anong timer period natin gagamitin natin is hour. So ilagay natin sa 2. Tapos sa U41, timer period na naka-on siya, nilalagay natin is 2 hours din. Tapos sa U42, 2 hours din gagamitin natin. Sa U43, gawin din natin 2 hours. So, sa timer, ang purpose ito is para, yung timer na to, ang binabanggit natin na timer dito is para sa egg turner automatic timer, no? So, ang mangyayari, every 2 hours, mag-on siya, tapos after 2 hours, mag-off naman siya. Okay? Sa U50 naman, temperature and humidity value display alternating time. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Kanina 2 seconds. Ginagawa ko dito 5 seconds para may 5 seconds ka para makita yung temperature at saka 5 seconds din para makita kung ano yung humidity. Sa U99, eto, password, no? Pwede mong ilagay kung anong password yan. Ang purpose niyan is para para meron kang password. Para hindi basta-basta mapakailaman ng mga bata. Gawin lang natin tong 00. Yan. Okay. Tapos, press and hold P para masave mo. Ayun. Nakaprogram na ang ating 7801A. So, para meron kayong listahan, ito pinagawa ko yun ito. Bali ko, kopyahin nyo lang ito. Ito na yung pinaka-program natin, no? Yung sinabi ko sa inyo, yung U10 hanggang U99. Ito yung function nila. Set range, ito yung ipoprogram natin. Ayos ba yun, guys? So, yun po, no? Kung meron po kayong natutunan sa video na to, baka naman po pwedeng makahingi sa inyo ng like, share, and paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel para mas marami pang matuto sa ating mga video tutorials. Ilan po, maraming salamat po. Bye-bye!